Kaibigan, isang masaya at mapagpalang oras sa iyo. Malugod ka naming binabati at tinatanggap dito sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Salamat at ikaw ay makasama naming muli sa pagninilay ng salita ng Diyos. Sa ating mga tagapanood mula dito sa Pilipinas hanggang sa ibayong dagat, kayo po ay binabati namin ng isang masaya at mapagpalang oras sa inyong lahat. Ganon din ang ating mga kapatiran sa Mountain Provinces Mission na palaging sumusubaybay sa ating pag-aaral ng ating leksyon. Pastor Abe, galing ako doon noong nakaraang Biyernes at Sabado sa kanilang Mission-wide Sabbath School Convention. Ay tuloy-tuloy ulat ta kakabsat, iti panagbuyayo sa programang ito, Oras ng Pag-aaral. Binabati din natin, Pastor Abe, ang lahat ng mga taga-Area 5 ng Central Luzon Provinces Mission. Kalinding tayo dyan, Pastor Abe, nung nakaraang linggo sa magandang church natin sa Tigpalas, San Miguel, Bulacan, sa naganap na Facilitators Equipping Program, Advanced Level ng Area 5. Bulacan area yan, Pastor Abe. Napakaganda yung kanilang church. So, tuloy-tuloy lang mga kapatid sa atin pong pakikibahagi ng atin pong programang Oras ng Pag-aaral. Naway buksan ng Diyos ang pinto ng langit at Kanyang ibuhos ang pagpapala sa ating lahat. At inihimok po namin ang bawat isa na patuloy po kayong sumulat sa inyong comment section upang amin pong makita at mabasa ang inyong mga kahilingan o kung ano po ang inyong concern upang atin pong matugunan. Muli, isang mainit na pagbati sa inyong lahat. Naway pagpalain tayo ng Panginoon habang tayo nag-aaral ng Kaniyang salita. Ako po ang inyong host, Pastor Jules Bermudez. At mapalad tayo ngayon dahil patuloy na makasama natin ang ating Publishing Director ng Northern Philippine Union Mission sa katauhan ni Pastor Abraham Del Rosario. Pastor Abe, kumusta ka sa araw na ito? Mapagpalang araw, Pastor Jules, at happy day mga kaibigan sa ating pag-aaral. Binabati pala natin, Pastor Jules, ang mga kapatiran natin dyan sa Villamor. Amen. Ang Labaco family na sumusuporta sa atin. At ang kapatid nating si Sister Luisa Abeles na talagang masugid na sumusubaybay. At ninanais niyang tayo ay suportahan sa gawain ng ating Panginoon. At mga kapatid, ay nalalapit na ang June 21, ang second wave ng distribution ng The Great Controversy. Ito na lamang po yung pagkakataon natin para tayo ay makapag-witness. At basahin po ninyo ito mga kaibigan ko, malalaman ninyo ang kasaysayan ng paglalang hanggang sa muling paglalang. At sa gitna niyaan ay nandiyan yung tinatawag na Great Controversy. Amen. And I know for sure that Jesus will gonna win. Then mga kapatid ko, para ang mga anak natin ngayon na nalulong sa paglalaro ng mga games via online at cellphone, para sila'y mailapit natin sa Panginoon, hindi problemang magbibigay kayo ng cellphone sa inyong mga anak, pero bigyan din niyo sila ng mga aklat na huhubog ng kanilang kaurnungan at kaalaman na sila'y madadala ninyo doon sa langit na bayan. Nakakasiguro kayo ng inyong anak ay talagang makadiyos, makatao at makabayan kapag kayo ay bumili ng isang set ng Bible story. By the way, Pastor Jules, kung ang mga kaibigan nating kapatid ay makapagbenta kayo ng 20 sets Bible story with full remittance, ay makakapunta kayo sa mayroon tayong gift incentives sa mga makapagbenta ng 20 sets Bible story. At ang gift incentive na yan ay dadalaw tayo sa mga historical area katulad po ng Avondale doon sa Australia. At gayon din po yung lugar kung saan ay inilibing si Robert Caldwell. Then, Pastor Jules, para ang mga dalagat binata natin mapangalagaan ang kanilang pagpapamilya balang araw, ay regaluhan nyo ng messages to young people. Ito, tuturuan ng inyong mga anak kung paano pangalagaan ang kanilang pagiging kabataan upang sila ay maging makadiyos din na kagaya ng mga iba. So, para totally maproteksyonan natin ang apat na aspeto ng buhay natin, ay mag-subscribe kayo ng Health and Home Bookbound. Ito ang flagship
ng Philippine Publishing House. Nandito na rin yung child training, home nursing, and advanced information about science and health. Okay. Napakagandang mga aklat at sana atin pong tingnan mga kapatid ang mga aklat na ito na pinopromote ni Pastor Abe sa ating lahat upang magbigay sa atin ng tamang kaalaman. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang trimestre pa rin sa ating pag-aaral na may pamagat mga alusyon, larawan at simbolo paano mag-aral ng propesiya. Tunay na kamangha-mangha ang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay manalangin at humingi ng pagkaunawa sa ating Panginoong Diyos. Mahal naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli sa pagkakataon na inyo pong binigay upang amin pong pag-aralan ang inyong pong ginintuang salita. Nihiling po namin ang karunungan na nagagaling sa banal na Espiritu upang amin pong maunawaan ang inyong pong mensahe sa umagang ito at pagpalain pong lahat ng aming mga kapatid na nakikinig at nanonood ngayon sa online at sana o Diyos ang pag-aaral na ito ay magiging pagpapala sa aming lahat dahil ito ang aking hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Sa pagkakataong ito, tayo po ay nasa ika-12 na, Pastor Abe, sa ating serye na may pamagat na mga tagapagpauna. Isa na lamang mga kapatid at matapos na tayo sa isang buong trimestre na atin pong pag-aaral. Naway maging mas makabuluhan at mapagpalang ating pag-aaral habang ating sinusuri ang buhay ng dalawang ating mga pinapag-aralan na salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga't ang ating talatang sasaluin ay matatagpuan sa aklat ng Pangalawang Timoteo 1, ang talata ay 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng pagpipigil sa sarili. Tinutukoy nito, Pastor Abe, ang ating leksyon ngayon na ang kaugnayan ng ginawa ni Haring Nabucodonosor sa kwento ng Babel at sa salitang Shinar. Sa Genesis 11:4, makikita natin ang kapaluluan ng tao sa kanilang hangaring maging katulad ng Diyos. Kagaya ng ating ginagawa, Pastor Abe, at meron tayong 3 punto muli na ating pag-aaralan mula dito sa ating leksyon. Ang 3 puntong ito ay the mentality of Babel, an outline. Pangalawa ay the usurping power in Daniel 3. At ang pangatlo ay the fate of the 3 Hebrews. Ang una at pangatlo ay didiscuss sa atin ni Pastor Abe. At ang pangalawa ay atin ding i-discuss. Pastor Abe, anong ibig sabihin itong the mentality of Babel, an outline mula sa atin pong leksyon? Yeah, napakaganda tong lesson natin, Pastor Jules. Gaya ng iyong pagka-introduce ng ating aralin ngayong araw na ito. At nakikita natin na ang Babel ay isang lugar noon na kung saan ay nais nilang magtayo ng tore para makilala sila instead na ang Diyos ang makikilala. Na para maging tanyag sila sa buong sanlibutan. At yun ay direct defiance sa kalooban ng Panginoon sapagkat ang utos sa kanila noon ay after ng Noah's flood ay go and multiply and replenish the earth. So ngayon, napapansin natin na ang mentality ng Babel ay naging mentality din ng kaharian ng Babylonia. And by the way, the kingdom of Babylon was originated in the kingdom of Babel. So, diyan nagpasimula ang confusion, hindi lamang sa language, kundi confusion ng teaching. Sino ba ang dapat sundin? Ang Diyos ba o ang tao? Ang paganistic style of religion or ang tamang pamamaraan ng pagsunod sa nilalaman ng banal na kasulatan. Kaya po, makikita natin dito yung background, yung pride and usurpation. Nandito yung pagmamalabis ni King Nebuchadnezzar. Na nung binigyan siya ng interpretation ni Prophet Daniel na
ikaw yung ulong ginto at ito yung pagkabahagi ng larawan na iyong nakita sa iyong higaan. Kaya mapapansin din natin dyan, mamaya matatalakay mo yun, Pastor, na imbes na sundin niya yung propesiyang ibinigay sa kanya sa kanyang higaan, ay noong nagtayo siya ng lantay na ginto na larawan, wala na yung apat na pagkakabahagi ng metal, kundi buong lantay na ginto. Ang ibig sabihin niyan ay gusto niyang manatiling hari, magpakailanman, at gusto niyang hindi matatalo ang kanyang kaharian. And that is a direct defiance against the message of God. So pakibasa mo, Pastor, para may background tayo sa Daniel chapter 2, verses 37 to 38. Ikaw, o hari, ay hari ng mga hari na binigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, kapangyarihan, kalakasan at ng kaluwalhatian. At saan man nanirahan ang mga anak ng mga tao, o ang mga hayop sa parang, o ang mga ibon sa himpapawid, ay binigay niya ang mga ito sa iyong kamay, at pinamuno ka sa kanilang lahat. Ikaw ang ulong ginto. So yun, in-interpret niya yung larawan ng ginto na nakita niya. By the way, dito sa lesson natin ito, God reveals future kingdom to a pagan king to demonstrate God's sovereignty. Gustong ipakita ng Diyos kay King Nebuchadnezzar na siya pa rin ang Diyos ng buong sanlibutan. Pero ang problema, Pastor, ay pinalitan niya yan eh. Ayaw niyang matalo siya kasi ang sabi ni Prophet Daniel, merong mas mahinang kaharian na papalit sa iyo. At mas mababa pa na uri ng metal. At yun ay silver. At mas mababa ang value niyan kapag ipapalit mo sa salapi. So nakikita natin dito, Pastor, na ang propesiya ng Diyos, ang grasya ng pagpapahayag ng kanyang propesiya ay hindi ito human speculation. Ito ay galing sa Panginoon. Kapag sinabi ng Diyos ang isang prophecy, ay ito ay mangyayari sapagkat ang propesiyang ito ay patungkol kay Kristo. At lahat ng mga kahariang yon ay lumipas na, ang kahariang Babel, kahariang Persia, kahariang Gracia, kahariang Roman Empire, and yung 10 divided kingdoms. Pero ang Diyos ay magtatatag ng kanyang kaharian na mananatili magpakailanman. And He will reign forever. Yun po yung natin, Pastor. Then, titignan din natin, Pastor Ray, kung papaano nag-strive sila ng kapangyarihan doon sa verses 41 to 44 ng Daniel chapter 2. Kung paanong iyong nakita na ang mga paa at mga daliri ay may bahaging luwad ng magpapalayok at may bahaging bakal, ito ay magiging kahariang hati, ngunit ang pagiging matigas ng bakal ay tataglayin nito, yamang iyong nakita ng bakal ay nakahalo sa luwad. Kung paanong ang mga daliri ng paa ay bakal, ang isang bahagi at ang isang bahagi ay luwad. Ang kaharian ay may bahaging matibay at may bahaging marupok. Kung paanong iyong nakita na ang bakal ay nahahaluan ng luwad, pagsasamahin nila ang kanilang mga sarili sa binhi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakahalo. Kung paanong ang bakal ay hindi humahalo sa luwad. At sa mga araw ng mga haring iyon, ang Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi magiba kailanman, o ang kapangyarihan man nito'y iiwan sa ibang bayan. Dudurugin nito at wawakasan ang lahat ng mga kahariang iyon, at ito'y mananatili magpakailanman. So dito, nandyan yung potter and clay, yung putik at bakal. Makikita natin dito na ito ay ipinapakita yung human weakness when it comes to managing their kingdom. Kasi hanggang ngayon, ang Western Europe ay nagkakagulo pa rin. Tingnan mo ang nangyayari sa Russia at Ukraine. At ngayon ay meron pang imminent na mangyayari na magkakagulo ang NATO at Russia. Pag nagkakagulo ang NATO at Russia ay siyempre makikisangkot din ang North Korea, makikisangkot din ang China.
siyempre talagang labo-labo na yan, magkakaroon ng kaguluhan at tinatawag na baka mangyari ang World War III. Pero ang gusto ko dito, Pastor Jules, pakibasa mo nga doon sa Daniel chapter 2, verse 45, kung papaano inilarawan ng Diyos na siya ay magtatatag ng kaharian na hindi na masisira magpakailanman. Daniel chapter 2, verse 45. Yeah. Kung paanong iyong nakita ng iyong bato ay natibag mula sa bundok, hindi sa pamagitan ng kamay at dinurog ang mga bakal, ang tanso, ang luwad, ang pilak at ang ginto. Ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang panaginip ay totoo at ang kahulugang ito'y mapagkakatiwalaan. Yan yung batong yan, ay yan yung divine intervention ng Panginoon na kanyang wawasakin na ang mga kahariang ito. Sapagkat hindi sila nagbibigay ng tunay na kapayapaan, tunay na pagkalinga, kundi oppression, persecution. Kasi itong pinag-uusapan natin, Pastor Jules, dito sa ating lesson ay inihahalin tulad natin sa Revelation chapter 19, Revelation 16. By and by, babasahin natin na kung anong persecution na nangyayari noon ay mangyayari pa rin ngayon sa ating kapanahunan at sa mga panahong darating. Kaya itong batong ito ay simbolo ng divine intervention at ito yung messianic hope ng lahat ng mga tao. Yung pagbabalik ng ating Panginoon na bibigyan na niya ng kawakasan ng lahat ng mga nangyayaring sigalot, kaguluhan, pagkagutom, dilubyo at kalamidad sa buong sanlibutan. Then pakibasa mo ito, Pastor, sa Isaiah chapter 29, verse 16. Inyong binabaliktad ang mga bagay, itinuturing bang putik ang magpapalayok upang sabihin ng bagay na niyari sa gumawa sa kanya, hindi niya ako ginawa, o sabihin ng bagay na inanyuhan sa kanya na nag-aanyo nito, siya'y walang unawa? Ayan. So, indeed, ganun ang leadership ng Diyos. Kasi yung human weakness kasi ng potter and clay ay nagpapakita na ang mga tao ay walang sapat na kakayanan para i-govern ang sanlibutan. Diyos lamang, mga kaibigan ko, ang merong sapat na kakayanan. At ang hinihintay na natin na yon ay walang iba kundi ang pagbabalik ng Misaya. Ang ating Panginoong Hesus. Hindi siya naghari dito sa sanlibutan, nung siya'y naparito, kundi paghaharian niya ang buong sansinukob. Kasi hindi ito yung kanyang kaharian Ang kaharian niya ay ang buong universe. Yun ang kaharian ng Panginoon. So, tingnan pa natin sa Jeremiah, comparative study natin, Pastor Jules, Jeremiah chapter 18, verse 2. Tumindig ka, bumaba ka sa bahay ng magpapalayok, at dooy iparinig ko sa iyo ang aking mga salita. So makikita natin dito, Pastor, na may mga promises ang ating Panginoon. Ang promise niya na ibinigay niya ay naibigay sa higaan ni Haring Nebuchadnezzar. At ito ay yung mga pangyayaring nangyari noon, nangyayari ngayon, at mangyayari sa hinaharap, Pastor. At nakita natin na sa ganitong kaparaanan, pagkatapos na ma-interpret ni Prophet Daniel yung pangitain, di ba? Ibinigay ni King Nebuchadnezzar ang luwalhati sa Diyos lamang. Okay? Kasi nakilala niya na talagang nagpakumbaba siya na ang Diyos talaga ang Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. Kasi dito, Pastor, meron akong electronic Bible dito, sinusundan ko. Pero English itong electronic Bible ko. Ang sabi dito sa verse 47, truly ito yung pagpapakumbaba na ni King Nebuchadnezzar. Basahin mo nga sa verse 47 sa Tagalog, Pastor. Sumagot ang hari kay Daniel at nagsabi, tunay na ang iyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari at tagapagpahayag ng mga hiwaga, yamang naipahayag mo ang hiwagang ito. Oo, yung lihim. Okay, yung lihim ng Panginoon. So, dito ay ang revelation at ang karunungan ay galing sa Panginoon, Pastor.
sa Panginoon lamang. Hindi ito galing sa makataong kapangyarihan at paganong mahiko o kay mahika. Hindi nang gagaling doon. Kundi ang luwalhati at pagpuri ay ibibigay natin sa Panginoon sapagkat gusto ng Diyos na ang mga propesiyang ito ay may papakita sa Diyos na ang Diyos ang nangunguna sa buong sanlibutan. Kaya after that, na kung titignan mo sa verse 48, Pastor Jules, makikita natin dito yung napakagandang promotion na ibinigay ng Diyos kay Propeta Daniel. Verse 48, nang magkagayoy binigyan ng hari si Daniel ng mataas na karangalan at ng maraming malalaking kaloob at kanyang ginawa siyang tagapagpamahala sa buong lalawigan ng Babylonia at punong tagapagpamahala ng lahat ng pantas sa Babylonia. So, ang ganda, no, Pastor Jules, no? So, faithfulness to God's even in foreign lands, my friend, leads to divine favor and influence. So, kailangan natin magtapat saan man tayo ma-assign. Pero kung minsan, may mga kamag-anak akong napunta ng Amerika, no? Pag napunta na ng Amerika ay nagbago na ang taste ng buhay. At pag nagbago ang taste ng buhay, pati yung pangalan ay nababago. Nabago na. Oh, yung dating Berting ay naging Bert. O Roberto ay naging Robert. Dati yung pangalang maraming pangalan na pinapalitan pagdating doon sa ibang bansa. Pati ugali, pati taste ng pagkain na bago. Pero itong si Daniel, kung maalala ninyo mga minamahal mga kapatid, gustong ipabura nga yan ni King Nebuchadnezzar. Kung nababasa natin, ang unang gustong ipalimot sa kanila ay yung kanilang kaalaman sa pag-aaral. Kaya pinalitan pa nga maging pangalan nila, maging pagkain nila, at maging yung Diyos nila ay gustong palitan ni King Nebuchadnezzar, but they still remain faithful and steadfast. Amen. Pastor Jules. Amen. Napakaganda yung sinabi ni Pastor Abe na aral tungkol sa unang ating punto na pinapag-aralan, the mentality of Babel and outline. Mula doon sa iyong sinasabi, Pastor Abe, meron 3 practical na leksyon na gusto kong banggitin ngayong umaga sa ating mga tagapakinig, na kung saan ay pwede natin maging halimbawa sa ating lahat habang tayo ay namumuhay sa mundong ito. Una, reject pride and acknowledge God's sovereignty. Binanggit mo na kanina yung pride kay Nebuchadnezzar, na ang pride ay leads to downfall. Kasi yung salitang pride, yung nasa gitna niya na letter ay I cause the downfall of Satan. And if you think first of yourself and not of others, you're beginning to fall like the fall of Satan. So, ang true greatness is not self-made, kundi kailangan na tignan natin ang Panginoong Diyos na siyang nagbigay ng kapangyarihan, sinabi mo na kanina. So, pangalawa, avoid building a legacy on human power. Kasi walang saysay yung human system, trusting in human system. Kagaya nung ginawa nila sa Babel, di ba? Sinasabi natin na yung Babel at Babylonia ay nagkaparehas yan. Yung ginawa nila na Babel, na kung saan sinasabi nila ito yung magpapakita sa atin ng katanyagan. Ganon din si King Nebuchadnezzar, yung kanyang ginawa na larawan. So, kung ito yung ating ginagawa na human system, itong mga bagay na ito ay walang saysay. So, don't base our identity sa mga bagay na kung saan kagaya ng wealth, kagaya ng status, or political system. Itong mga bagay na ito ay walang saysay sa mundong ito, kundi kailangan na tayo ay mag-submit in God's shaping hand like the potter na sinabi mo kanina, yung magpapalayok. Na kung ating makikita, Pastor Abe, ay napoporma mula doon sa daliri nung nagpapalayok. Ganon din sana tayo. At yung leksyon na praktikal na panghuli na gusto kong ipakita ay yung live with an eternal perspective, na kailangan na
mag-invest tayo ng mamuhunan tayo sa may eternal value. Hindi yung mga nandito sa lupa, kundi yung mga may eternal value. Say for example, yung time natin, yung energy natin, at yung values natin ay kailangan na i-invest natin sa Panginoong Diyos, sa Kanyang misyon, at sa mga tao na atin pong pinaglilingkuran. Because God's eternal kingdom will outlast every empire in this earth. Yung builder ng Babel, gusto nila ng permanence at gusto nila ng pride. But God offers permanence through surrender. Amen. Kailangan na isusuko natin ang ating sarili. So, napakaganda itong lesson natin, Pastor Jules, na ang Diyos pala ay wala siyang inililihim. Yeah. Sa higaan ni King Nebuchadnezzar, inihayag niya kung ano ang mangyayari sa kanyang hinaharap ng panahon niya, at nangyari na lang lahat ng mga bagay na yon. At inihayag din ng Diyos, siya ang naghayag, na ang lahat ng mga kahariang ito ay dahan-dahang sila'y mawawasak hanggang maitatag niya ang kanyang kaharian at papalitan na niya ang mga kahariang ito. At alam natin na ang issue kasi dito, Pastor Jules, ay worship. Kasi alam natin nung panahon ni Nimrod, gusto niya na siya lang ang purihin. Ganon din sa panahon ni Lucifer, kaya bumagsak siya dito sa lupa. Kasi ang issue ay worship. Ayaw niya na sambahin ang lumalang sa kanya. Instead, yung lumalang ang gustong sumamba sa kanya. At nangyayari ngayon din. Kung minsan ay yung obra maestra ng tao, gagawa siya ng mga larawang inanyuan, at yung sarili niyang ginawa niyang larawang inanyuan, ay yun ang kanyang sasambahin. Instead na yung lumalang sa kanya ang kanyang sasambahin, pero yung tao gumawa ng kanyang sariling Diyos-Diyosan. So ito ay mga lessons na nagpapatunay at nagtuturo sa atin na luwalhati, papuri ay ibibigay lamang natin sa Panginoon. Amen. Pastor Jules. Praise the Lord. Okay, napakaganda po yung unang bahagi, yung unang punto na atin pong pinag-aralan, the mentality of Babel, an outline. Ngayon ay atin pong titingnan ang pangalawang punto, the usurping power in Daniel 3. Ang Daniel 3, Pastor, ay sinasalaysay nito yung kwento doon sa nagniningas na pugon, na kung saan ay dahil sa ayaw na sumamba si Shadrach, Meshach at Abednego doon sa ginawang larawan, ay merong eschatological na at prophetic significance na sinasabi na dito, Pastor Abe, na kung saan ay ating makikita, dahil napaka ganda na ating tignan, dahil ito ay sinasalamin din ng yung mangyayari sa huling araw, na kung saan yung hayop na may kapangyarihan na nilalarawan sa Apokalipsis 13, na kung saan siya lamang ang sasambahin. Kaniya't merong tatlong bagay na makikita natin dito sa Daniel 3, yung pag-aagaw ng kapangyarihan, mga kapatid. Una, yung faithfulness in the face of false worship sa Daniel 3:16-18. Gusto kong basahin ito, sinasabi sa verses 16-18. Si Shadrach, si Meshach at si Abednego ay nagsisagot at nagsabi sa hari, "O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo sa bagay na ito. Narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hurnong nagniningas, at ililigtas niya kami sa iyong kamay, o hari. Ngunit kung hindi, talastasin mo, hari, na hindi kami mangaglilingkod sa iyong mga Diyos, di magsisimba man sa larawang ginto na iyong tinayo." So, tinatalakay nito, Pastor Abe, na ang totoong pagsamba, it must be maintained under pressure, kahit na merong political pressure na nagsasabi, kailangan mong gawing ito. Pero taliwas naman sa prinsipyo na sinasabi ng banal na kasulatan, ay kailangang tumayo ka
Tumayo ka doon sa sinasabi ng ating Panginoong Diyos. So, kailangan natin ng magiging tapat sa harap ng hindi totoong pagsamba. Ito'y mangyayari uli sa huling araw na kung saan ay mababasa natin sa aklat ng Apokalipsis na yung golden image, ito yung symbolic power na kung saan ay umaagaw sa kapangyarihan at role ng ating Panginoong Diyos that demands worship na contrary naman sa ating sinasabi sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. So, in modern context, kailangan na tayo bilang isang nananampalataya ay maging tapat sa Panginoon. Tayo'y tumayo kahit na ikaw ay mag-isa lamang na tatayo. Basta katotohanan yung tinatayuan mo. Dahil sinasabi na what God is looking today is man who stand for the right, though the heavens fall. Pangalawa ay worship is a test of loyalty. Sa Apokalipsis 13:8 sinasabi, at ang lahat ng nanganahan sa lupa ay magsisamba sa Kanya ng kani-kaniyang pangalan na hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan. Yung loyalty, Pastor Abe, ay mayroon tatlong bagay na sinasabi dito. Una is the issue of obedience. Pangalawa is the issue of worship. At ang pangatlo ay issue of authority. Who is in authority of your life? Sino ba ang sinusunod mo? Sino ba ang sinasamba mo? So, itong bagay na ito yung sinasabi natin na worship is a test of loyalty. Yung ating pagsamba sa Panginoong Diyos. Because the final crisis will center on worship. Sa huling araw, sino ang sinasamba mo? Yun bang nilalang o yung lumalang sa iyo? So, all believers must prepare to stand firm in their allegiance to God. Ito yung sinasabi dito na kailangan tayo ay manatili sa pagsamba natin sa ating Panginoong Diyos dahil ito'y direct challenge to the first and second commandment. Ano ba yung sinasabi doon sa first and second commandment? Na huwag gagawa ng larawang inanyuhan at huwag yuyukuran sila. Yun yung sinasabi dito. So it teaches that end time events will also revolve around forced worship, yung pagpipilit ng pagsamba kung sino yung sasambahin na ating mababasa sa aklat ng Apokalipsis 13. So, this calls believers to develop unwavering loyalty to our God. So, kailangan tayong maging tapat at manatili sa ating Panginoong Diyos, recognizing that obedience to God's commandment in all matter o kahit na yung mga maliliit na bagay, Pastor Abe, na kailangan na maging tapat tayo. Kasi kung minsan, yun lang mga malalaking bagay ang tinitingnan natin. Meron pang mga maliliit na bagay na maging tapat tayo. Kung tapat tayo sa maliliit, magiging tapat na rin tayo sa mga malalaking bagay. At ang pangatlo ay God's presence sustains through trials. Dito sa Isaiah 43:2 and 3, binabanggit, pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo, at sa mangilog ay hindi ka tatakpan niyaon. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog, o magniningas man ang alab sa iyo, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, ang tagapagligtas sa iyo. So, ang Diyos ay hindi niya pinapangako yung i-deliver niya tayo sa kalagitnaan ng kahirapan na ating dinadanas. Ngunit yung kaniyang presensya ay palaging nandyan, kagaya ng tatlong Hebreo na nung nandun sila sa gitna ng nagniningas na pugon, ay naandun yung pangatlo
pang-apat na nakita nila na ito ang anak ng Diyos. Ibig sabihin niyan, hindi ka man tatanggalin doon sa trial, na gitna ng trial, ngunit nandun ng Panginoon ang kanyang presensya, nakasama mo sa trials na dumarating sa iyong buhay. Yeah. So, kung ating titingnan, Pastor Abe, God honors those who honor Him, and not always by escape, but by strengthening them in their ordeal. Yeah. Magbibigay ng Diyos ng lakas upang ang lahat ng mga ating dinaranas sa buhay ay makayanan natin. Amen. So, hindi man tayo aalisin ng Diyos sa trials na yan, ngunit ang Diyos ay naandyan na kasama ng bawat isa sa atin. So, Christians are encouraged to trust that God will never forsake them. God will never forsake us. Amen. Even when they suffer for doing right. At ito yung nagbibuild ng spiritual resilience and hope, pag-asa sa bawat isa sa atin na ang Diyos ay kasama natin sa mga kahirapan at pagsubok na ating dinadanas. Napakaganda, Pastor Jules, no? Sa lesson na tinalakay mo ay nakita ko dito na si King Nebuchadnezzar, nag-attempt siya na palitan ang kaharian ng Diyos. At dahil sa makataong paghahanap ng pampalit na palitan yung authority ng Diyos dahil sa kanyang personal na ambisyon. Yeah. Yung ambisyon niyang manatili ang kanyang kapangyarihan, manatili ang kanyang kaharian. Ngunit ang sabi ng Diyos, it will not last forever. Merong tatalo sa iyo kasi kapag hindi ka sa bagay, may balak ang Panginoon na yung kingdom niya ay maging influential sa lahat ng sanlibutan kung na-maintain niya yung good relationship niya sa Panginoon. Pero ang nangyari ay inabuso niya. Inabuso din ng kanyang apong si Belshazzar. Apo niya si Belshazzar. At lahat ng kasangkapang banal na galing sa sanktuaryo ay ginamit ng mga taong ito sa pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya nung gabing yun, nahatulan si King Belshazzar. At ang last na hari na naghari sa Israel ay walang iba kundi si Propeta Daniel, the last king na nakita, kasi third ruler siya noon ng Kingdom of Babylon. Third ruler siya. So, ang Diyos, kung tayo ay mapagpakumbaba, ipinapakita niya na ang kamay ng Diyos ay parating nagbibigay proteksyon at saganang pamumuhay sa atin. Okay. Tayo ay dadako na sa pangatlo, Pastor Abe. Yeah, Una kanina na punto ay the mentality of Babel, an outline. Yung pangalawa ay the usurping power in Daniel 3. At ang pangatlo ay the fate of the three Hebrews. Pastor Abe, anong ibig sabihin itong pangatlo na punto? Itong tatlo, Pastor, ay alam natin ang nangyari kay Meshach, Shadrach at Abednego, na noong si King Nebuchadnezzar ay naglagay na siya, sang-ayon sa iyong presentation kanina, ng lantay na larawan to test the loyalty ng kanyang mga taga-follow ng kanyang kaharian. Yung kanyang mga dignitaries, lahat ng mga tao ay kanyang in-invite para sa inauguration. So, nandoon yung tatlong Hebrew. Pero nagkataka ako dito, wala si Daniel. Maaring sinend out niya as an ambassador sa ibang lugar. Pero nakita natin dito na itong si Meshach, Shadrach, and Abednego ay ayaw nilang magbow doon sa lantay na ginto. Kahit man ginto yon, pero gusto ng mga anak ng Diyos na ito na mananatili silang tapat o loyal sa ating Panginoon. Sapagkat kahit lahat ng mga tao ay talagang nag-conform na sila doon, nag-bow na sila doon, pero kung minsan nga kahit na aksidente lang, sige, aksidente lang na magbow tayo. Parang tinatali lang natin yung sintas ng sapatos natin. O kaya parang mayroon lang tayong pinulot, pero hindi. Wala.
even by deeds, by words, by actions, or whatever might be na pwedeng paraan ay hindi nila ginawa yun kasi nabanggit mo kanina na masunurin sila. They obey the law of the Lord instead the law of men. So, yun yung nakita natin dito. So, in-emphasize dito kasi, Pastor, na nabanggit mo na rin kanina, mas higit natin nasambahin ang lumalang kaysa yung nilalang. Okay. So, yan ang nangyari kasi yun naman ay ginto ko minsan ay kahit din ito ay cellphone. Ngayon ay parang ang cellphone na ang Diyos-Diyosan ng mga tao ngayon. Abuti pa ang cellphone ay nahahaplos mo ito tuwing umaga. Hindi nga lang tuwing umaga yan eh. Bawat every 5 minutes, sinahaplos mo nga ito eh. Hindi maihiwalay sa bulsa mo, sa jacket mo. Pag umalis ka, oy, nasaan yung cellphone ko? Hindi naman binabanggit ng tao ay, oy, nasaan yung Bible ko? Nakalimutan ko yung Bible ko. Ayun, ang issue ngayon ay pagsamba. Sa ating modernong kapanahonan, mga kapatid, noon, kita mo lantay na ginto. Pero ito, hindi naman ginto ito. Pero ito na ang buhay ng tao eh. Yeah. Parang hindi makaalis ng bahay na wala ito. Hindi rin makaalis sa papupuntahan niya, papunta sa pagsamba, na hindi kasama ito. Kahit sa church, my friend, ay nagtataka ako na kahit nagsasamba sila, nag-Facebook sila, nade-divide na yung attention, nade-distract sila sa bagay na dapat lamang, gamitin ko yung word na lamang ito'y iukol natin sa Panginoon. Worship is to be rendered to God alone. Hindi po pwedeng palitan ng anuman. So ito yung nakita ko na faithfulness ng tatlo. Si Shadrach, Meshach at Abednego ay ibinigay lamang nila sa Diyos ang pagsamba. Pangalawa na emphasis ng lesson natin ay yung importansya ng pagtitiwala sa Diyos eh. Kikita ko nga, binabrowse ko dito sa aking electronic Bible na itong dalawang ito, ipinakita nila ang kanilang total allegiance to God alone. Napakaganda. At ito ay meron pa silang statement, hindi ko lang malaman yung exact verse na may statement sila na kahit hindi man kami iligtas ng Panginoon, pero hindi pa rin kami sasamba, sabi niya, sa larawang ginto. Nandito pala, Pastor, nakita ko na dito sa Daniel chapter 3, pakibasa mo nga, Pastor Jules, verses 17 to 18 para makita nila kung gaano katapat ang mga lalaking ito na nagtapat sa Panginoon. Daniel chapter 3, 17 and 18. Yeah. Kung mangyayari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa korno ng nagninigas na apoy, ay hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Ngunit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman, O Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni sasamba man sa ribultong ginto na iyong pinatayo. Yan ay may relasyon mamaya sa babasahin mo, Pastor, sa Revelation chapter 13 na kahit ginto man yan, binanggit ng tatlong magkakaibigan, our God, sabi niya, whom we serve is able to deliver us. But if not, tignan mo yung word nila, but if not, we will not serve thy gods. Kaya katinding aligayan sa Panginoon. Yun ay inuukol nila sa ating Panginoon. Then, makikita mo doon na itinapon na sila doon sa horno ng apoy. At doon sa horno ng apoy, doon nakita nila nakasama si Kristo na lumalakad sa gitna ng apoy. At paano kaya nakita yun ni Nebuchadnezzar? Look, is this the Son of God? Paano niya nakilala? Kasi siguro doon sa dream niya nung una ay nagpakilala na ang Panginoon. Imagine that, mga kaibigan, kapag tayo ay tapat sa Panginoon, ay maging sa ating mga matitinding challenges sa buhay, ay makikita pa rin nila si Kristo sa ating buhay. So, they were unharmed, walking freely in the midst of fire because Jesus was there. Nandoon ang ating Panginoon. So, ang lesson dito ay God's presence is with His faithful amidst trials, my friend. Nandoon parati. At ito ay very powerful testimony. Ngayon, Pastor Jules,
Yan ba ay mauulit din sa ating kapanahunan? Pakibasa po ninyo doon sa Revelation chapter 13 kasi ililink natin ito sa Book of Revelation sa nangyari sa Daniel chapter 3. Chapter 13, verses 11 to 17. verses 11 to 17. At nakita kong isa pang halimaw na umahon sa lupa, at ito ay may dalawang sungay na katulad ng isang kordero, at siya ay nagsasalita na parang dragon. Kaniyang ginagamit ang buong kapangyarihan ng unang halimaw na nasa kanyang paningin, at pinasasamba niya ang lupa at ang mga nanirahan dito sa unang halimaw ng sugat na kinamatay ay gumaling na. Ito'y gumagawa ng mga dakilang tanda, pati na ang pagpapababa ng apoy sa lupa mula sa langit sa paningin ng mga tao. At nadadaya nito ang mga nanirahan sa lupa dahil sa mga tanda na pinahintulutang gawin nito sa paningin ng halimaw na sinasabi sa mga nanirahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng halimaw na sinugatan ng tabak ngunit nabuhay. At ito'y pinahintulutang makapagbigay ng hininga sa larawan ng halimaw upang ang larawan ng halimaw ay makapagsalita at maipatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng halimaw, at ang lahat, ang hamak at ang dakila, ang mayayaman at ang mga dukha, ang mga malaya at ang mga alipin, ay pinalagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, upang walang sino mang makabili o makapagbili maliban ang may tanda sa makatuwid ang pangalan ng halimaw, unang bilang ng pangalan nito. Yan ang nangyari ng first century, no? Magkahalong paganism and persecution ay nangyari sa kanilang kasaysayan, lalo na ang mga sinaunang Kristiyano. Ngunit katulad ni Meshach, Shadrach at Abednego, mga kapatid, ay faithful obedience becomes a witness to God's might. So doon makikita na nandun ang kapangyarihan ng Panginoon sa panahon ng persecution. Gagawa siya ng himala sa ating pong buhay na kagaya na nangyari kay Meshach, Shadrach and Abednego. Pakibasa mo, Pastor Jules, sa Revelation 14, 19 and 12. Revelation 14, 9 and 12. At isa pang anghel, ang pangatlo'y sumunod sa kanila na sinasabi sa malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan, at tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay. Verse 12, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos, at umahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Napakaganda itong lesson natin, Pastor. Kaya titignan natin na dito nakita ko sa lesson natin na itong tatlong magkakaibigan ay dapat mag-reflect din yung katangian nila sa atin, sa ating kapanahonan, sapagkat they stood firmly in their faith, and they stood faithfully and steadfastly amidst of these challenges na nangyari sa kanila. Habang umiinit yung hurno ng apoy, ay mas lalo namang mas mainit ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kasi grabe itong kanilang testimony. Sabi, nasa mo kanina, ang sabi dito ay, our God whom we serve is able to deliver us. But if not, yun ang kahit hindi daw, we will not serve your God. Tindi. So, ganun din sa atin. Halimbawa, sa panahon na, diyan sa Revelation 13, panahon na hindi ka na makabili, panahon na hindi ka na makabenta, panahon na hindi ka na malayang pumunta sa church, panahon na hindi mo na mahawakan ito, ikaw ba'y mananatiling tapat pa sa ating Panginoon? Pero ang sabi naman ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Okay, napakaganda, mga minamahal na mga kapatid, ang ating napakinggan na pagpapaliwanag ni Pastor Abe sa pangatlong punto, the faith of the three Hebrews. Tinitingnan ko, Pastor Abe, ito yung mga kabataan, ngunit yung kanilang pananampalataya tunay na matatag. Na hindi yung pananampalataya na if you cannot beat them, join them. Pero ngayon ating nakita mula sa ating leksyon na ang kanilang pananampalataya ay tunay at matatag.
Mga minamahal na mga kapatid, kami po muli ay nagpapasalamat sa inyo na nakasama namin kayo sa atin pong pag-aaral at sana ay nabigyan kayo ng pangunawa at pagpapalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Ang ating 3 punto na pinag-aralan, the mentality of Babel and outline, the usurping power in Daniel 3, and the faith of the 3 Hebrews. Makita nawa ang pananampalatayang ito sa ating lahat habang tayo ay naghihintay sa ating Panginoong Diyos. Bago tayo manalangin ay makakakinig tayo ng isang awit na ipagkakaloob sa atin. Diyos lang ang tanging
Sa atin pong pagtatapos ay pangungunahan na tayo ni Pastor Abraham Del Rosario sa isang panalangin. Inaanyayahan kong manalangin tayong lahat, mga kaibigan. Dakila naming Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami kay linaw po sa aming napag-aralan na po pwede kaming tumayong matatag sa aming pananampalataya, tumayong loyal sa inyong mga palatuntunan, sa inyong mga kautusan. Kapag dumating ang ganitong uri ng karanasan na kagaya na nangyari sa panahon ni Mesak, Shadrach at Abednego, sa panahon ng first century ng mga Kristiyano, lalo na sa Dark Ages, tulungan mo kami na masapatan ang aming karunungan at kakayanan na manindigan alang-alang po sa pagsamba namin at pag-worship namin po sa inyo. Huwag niyo pong pababayaan ang bawat isa sa amin. I-bless po din niyo ang aming mga viewers. I-bless din niyo ang kanilang buhay, pananampalataya, at lalo na ang kanilang buong sambahayan. Huwag ninyo silang kakalimutan, Panginoon. Dumating nawa ang inyong kaharian sa kanilang buhay. At ngayon, mga minamahal na mga kaibigan, tatanggapin natin ang pagpapala ng Ama, ang pag-ibig ng ating Panginoon, at ang pakikisama ng Banal na Espiritu mula ngayon at magpakailanman sa ngalan ni Jesus na ating Panginoon. Amen. Amen. Muli, mga minamahal na mga kapatid, ay inaanyayahan namin kayo sa susunod natin pong pag-aaral at pagpalain nawa tayo ng Panginoong Diyos sa araw na ito.